Hello everyone! Welcome back to our YouTube channel. Magandang buhay mga bro and sis! Welcome back to our YouTube channel. Mga subscriber, mga sumusuporta sa YouTube channel namin ever since na dumating kami dito sa Canada from Abu Dhabi. We just want to share to you the good news. Canadian citizen na kami. Yeah! Familia na Vasila, Abu Dhabi to Canada. Buti ang notsin hanggang ngayon. Ito ang kwento ng pananampalataya. Ang pangarap. Yeah! Mula Abu Dhabi, dala namin ng pag-asa. Bit ang pangarap para sa buong pamilya. Iniwan ng komportableng nakasanayan para sa mas magandang bukas at bago laban. Nung kay nakinsin 19, Winnipeg ang unang hantungan. Niyebe at lamig agad ang sumalubong sa aming daan. Bagong bansa, bagong buhay, bagong hamon, pero hindi kailanman nawala ang aming milyon. Overtime dito, double shift doon para sa pamilya, kahit kulang minsan sa tulog noon. Kapag mabigat na at parang wala ng daan, luhod lang sa Diyos at muli kaming lumalaban. Hindi madali, pero hindi rin imposible kapag kasama si Lord sa bawat hakbang. Hello everyone! Welcome back to our YouTube channel. Nagpahinga kami ng matagal kasi sobrang busy. So alam niyo naman, dumating dito yung mga kapatid ko and nagbakasyon kami. So papakita ko na lang yung highlights ng aming bakasyon. And then ngayon ay pupunta tayo sa registry kasi mag-a-apply tayo ng One Alberta card. So matagal na nila itong nilaunch, I think July 1st yung nilaunch nila ito. Ito yung One Alberta card, which is driver's license, health card, yung citizenship, yung status mo kung naka-included na siya sa isang card. So, dadalhin mo lang is yung driver's license mo, yung passport, which is yung papatunay na citizen ka na dito. And, ayun. Tapos, I don't know kung ipoproduce na nila on the spot or ipapadali nila through mail. Tapos, dadali mo rin pala yung billing statement kung patunay na dito ka kung saan ka nakatira, yung address mo dapat pareho dun sa driver's license mo. So, yun ang gagawin natin for today. Then, after that, pupunta tayo sa Costco or punta muna tayo sa big box outlet kasi magtitingin tayo ng dehumidifier. Kasi importante yan lalo na sa mga may bahay may bagong bahay, kailangan ng dehumidifier. Ano ba ginamit ko? So yung dehumidifier, yung magtatanggal ng humidity inside your house. Kasi na-check ko yung humidity ng house namin, it's 61%, which is hindi okay pa rin naman siya, but hindi dapat laging ganun kasi nga it will cause mold sa bahay mo, and then at the same time pag nagkaroon ng mold, magiging problem sa health ninyo. So yung big box outlet naman kasi yun ay lugar kung saan yung mga return from Costco binebenta doon ng mas mura. So pupunta muna ako doon, then kapag medyo mahal, then I will go to Costco. So yun yung mga errands ko for today. Today rin kasi birthday ng anak ko. So after nun may celebration kami. But for today, yun na yung muna aasikasuhin ko kasi matagal ko ng plano. Hindi ko lagi kong pinaplano. Pag nasa umalis ako, nakakalimutan ko yung document.
So ngayon is dala ko lahat ng Start document. recording. So itatry natin na sana walang maging problema. Kasi based sa internet lang yung documents na kakailanganin ko para sa mag-apply. So habang nagdadrive ako, kwento ko na lang muna kayo kung ano yung mga kaganapan. So yun nga, dumating yung mga kapatid ko from Winnipeg, Manitoba, and London, Ontario. So so sobrang busy. I don't know, hindi kami masyadong nakapag-vlog. Alam mo yun kasi we have to follow the itinerary, dapat mabilisan. Lagi kaming maaga rin umaalis kasi nag-hotel kami sa Calgary. Hindi kami kumuha ng hotel sa Canmore or Banff kasi sobrang mahal. Malaki yung difference. So what we have to do is to sacrifice na lang na maaga kami umaalis, but it's worth it naman kasi pag bumabiyahe ka man ng maaga going to Banff ay walang hassle, walang traffic, tapos mas nauuna ka sa parking. Yun yung inaano. Pero yun nga, from Edmonton nag-Jasper muna kami. So pa Jasper going to Calgary para hindi na kami magpabalik-balik. Madadaanan na namin lahat yung mga dapat daanan, like Athabasca Glaciers, Athabasca Falls, Bow Lake, and at yun. Actually marami na kami na skip sa mga itinerary namin kasi nga pagod na yung mga kasama rin kami, yung mga bata, kasama rin namin yung mother ko. So kung hindi naman, alam niyo naman, pag pupunta ka sa Rocky Mountains is more in mga lakad, magti-trail ka, walk. So kami nga medyo bata-bata pa, hinihingal nga, what more pa yung mga may edad na. Yung mga bata okay lang yun kasi yung paglalakad nila parang laro lang, pero syempre napapagod rin sila. So yun lang, papakita ko yung mga happenings namin. Sana na-capture ko yung karamihan. Yun. Ayun, kakabalik ko lang galing registry. But unfortunately, hindi ko siya tinuloy because may miscommunication. Start recording. Hindi siya mandatory na kailangan palitan. But if kung gusto mo siyang palitan agad yung card, may payment siya ng $28, which is, sabi ko, wag na lang. Kasi, ano naman pala ito, hindi naman siya mandatory. Magiging libre lang siya kapag yung expiration ng driver's license mo at magre-renew ka na, yun pa lang yung time na libre siya. So, hey, no need naman to change it. Hindi naman ako nagmamadali. So kinancel ko na lang. I don't want to pay $28 for for the card. Hindi naman masyadong nagagamit. Kumbaga lagi lang itong nasa sasakyan. So ngayon muna ako. Punta mo ako sa Battle Depot kasi kukuha tayo ng pera sa basura. Likod lang naman ito ng registry. Nandito tayo sa Windermere. So nasa may likuran lang tayo. Dito lang tayo pa-park. And then park lang tayo dito. Oh, grabe naman yung dami naman yung battles. Isang taon yata siyang hindi ako kasi every month or every 2 months de-deposit tayo, tayo ng Battle Depot, depende sa ngayon kasi medyo marami kasi may mga bisita, syempre yung nag-travel kami, hindi naman namin tinatapon yung mga Battle Depot, nagdadala kami ng plastic, tapos whatever na mga bottle or cans o kahit may nakikita kami, kinokollect namin tapos nilalagay namin sa plastic. Manalangin lang at huwag susuko kahit gaano kabigat ang mundo. Kasama si Lord sa bawat laban.
Bagong chapter ng buhay, bagong pagkakataon naman. Mas malapit sa pangarap na matagal naming hinabol. $5 million, no big deal. Ayun, nagbagong isip ko. Nandito na ako, and then I realize yung difference lang nila is only $50. Ang inaalala ko kasi is the warranty, which is meron lang sila dito because this is mga karamihan nga nung binibenta nila is return. So they have only 90 days na warranty. So kung ang difference lang is $50, then better na bibili na lang ako sa Costco, which is a 1 year warranty in case na magkaroon ng problema. And hindi naman siya sobrang laking discount o kabawasan, most especially kung ang bibilin mo ay mga electronics, something like that. So pero yun nga, hindi na ako nag-vlog pa sa loob. Actually maraming mga mura talaga dito, like mga bike rack, mga gamit sa bahay, which is malaking difference compare kung punta ka ng Costco. But pagdating sa mga electronics, and I think you have to talaga magpunta ka na lang talaga sa Costco. At least maganda yung nila, warranty. So ngayon pupunta tayo ng Costco at doon natin bibilhin yung dehumidifier. Hindi ako nag-vlog kasi saglit lang ako, siguro wala pa akong 10 minutes sa loob ng Costco. And yung kailangan ko lang, yun lang yung kinuha ko sa Costco. Syempre, alam mo na, baka mabudol na naman tayo. So kung anong specific lang na gusto kong bilhin, yun lang yung kinuha ko. So ngayon naka-receive ako ng email na completed na or approved na yung final grading. So ibig sabihin niyan, pwede na akong mag-go for the landscaping. So ngayon, finally makakapag-unti-unti na akong mag-project, gumawa ng gagawin kong mga dapat kong gawin sa backyard, sa side at sa front. So ngayon nagdadalawang isip ako kung mag-DIY ako or ipapa-service ko na lang. And ngayon pupunta ako sa bilihan ng mga materyales for landscaping, and doon ako magde-decide kung worth it ba na mag-DIY ako or ako yung bibili ng materials tapos ako na yung gagawa. Now, although tingin-tingin na ako ng mga price, ang mahal kasi yung tree, yung pinakapuno, kasi kailangan required kasi sa community namin na may isang puno sa harap. Okay? And it costs almost $400. Mahal. Kung susumain mo, kung magdi-DIY ka, more or less makakatipid ka ng $200. 200 to 50, maybe maximum 300. And the rest will be na talaga, kumbaga, kasi yung scrubs ba yung tawag doon? Basta mga scrubs, may 6 dapat na tanim yon, tapos sod, and then the puno. Kung susumain mo, ang average kasi ng pa-landscape dito, it's almost 1,500. That's the average for the landscaping. Ngayon kung ang difference lang is $200 o $300, I think I have to sigurong papaservice na lang ako. Less hassle, hindi ka mapapagod. Anyway, pag-anin ko pa, pupunta muna ako sa bilihan for the landscaping, and then doon ako mag-analyze kung kailangan ba o mag-DIY na lang ba ako o hindi na lang o something ganun. Ayun. So pupunta tayo ngayon doon. So ito yung mga materials, yung mga dimension,
Parang gusto ko to. By 16 per piece. Okay. Ito yung mga materials. $30 per piece? Oh my goodness. Pampantay. Okay. Okay. So, ganyan ka gastos kapag may sarili kang bahay. Ang pagpapaganda, isa pa yan. Anyway, I think I decided na. Okay? Ito yung binili ko. Medea dehumidifier. So, ang kaganda nito, may sariling pump na siya. Yan. Kasi, yung pump niyan, didiretso na dito para hindi ka na tanggal lang ng tanggal kapag nakakolect na siya ng water. So, recommended dapat 50 pints. Yan, up to 4,000 square feet. So, dapat dito siya sa basement kasi dito nagko-collect ng humidity. Okay. So, magka-unbox muna tayo. Luhod lang sa Diyos at muli kaming lumalaban. Hindi madali, pero hindi rin imposible kapag kasama si Lord sa bawat hakbang na tatahakin. Kapag nadapa, bangon agad at manalangin dahil may Diyos na laging handang gumabay sa... Lagay natin siya dito. Hihilahin natin. Tapos tube. Lagyan natin siya dito. So, pinut ko yung dehumidifier dito malapit sa furnace and HRB. So, bakit inano ko siya? Kasi yung bugahan dito na coming from around the house, i-ano niya, mas maganda yung airflow diretso sa dehumidifier para mas madali mag-circulate at mas mabilis bumaba yung humidity. Okay? Very important to sa mga may bahay, lalo na sa mga bagong bahay, para yung foundation ng bahay natin ay mapangalagaan natin. Kasi kung patuloy na tumataas ang humidity ng bahay natin is mataas during summer, alam nyo naman na made of wood ang karamihan sa bahay ngayon. Pag nag yan ng mold, sakit ang abutin natin at syempre yung structure ng bahay natin is maapektuhan rin. And of course, pag winter naman, hindi naman dehumidifier ang kailangan natin, kundi humidifier naman siya. So, para balance siya. So, yun lang muna yung aking may share sa inyo. Isang tips rin yan sa mga may sariling bahay or nangungupahan at mataas ang humidity. Huwag niyong ipang walang bahala yan kasi napaka-importante niyan, most especially sa health natin at sa tirahan natin. Okay po?